Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, PBBM, Malacanang, umaksyon na sa secret reversal of Villanueva's dismissal na ginawa ng dating ombudsman na si Martires. Well, ito ay artikulo galing sa Philstar Global, atin basahin. Ito, Manila, Philippines, Malacanang has called for an investigation into reports that former Ombudsman Samuel Martires issued a secret decision reversing a 2016 dismissal order of the agency against Senator Joel Villanueva, who had been accused of misusing pork barrel funds. So ito nga ang nakakalungkot dahil ni-reverse yung desisyon 2016 ay meron ng desisyon ng dating ombudsman na si Carpio, Conchita Carpio, at binaliktad ang desisyon ng successor na ombudsman na tauhan ni Digong at appointed ni Digong. Walang iba kundi itong si Martires. Samuel Martires. Kaya napaka talaga na desisyon. Sikreto. Kahit nga tiningnan ng Rappler yung mga accounts ng Facebook, ng Twitter at ng Instagram ni Villanueva ay wala talaga siyang na-post. Wala siyang na-post na siya ay acquitted na sa kaso. Kaya napakasikreto talaga. Kahit nga mga senador ay hindi alam Hindi talaga ipopost Kaya napakasikreto na desisyon. Akala ng mga senador na nandyan pa yung kaso. Wala na pala Wala na, tinismiss na pala ni Martires. So ito, Presidential Communications Undersecretary Claire Castro told a palace press briefing yesterday that such secret decision would be alarming if proven true. Totoo naman talaga. Patay tayo dyan. Kasi inamin ni Samuel Martires mismo na ginawa niya ang desisyon noong taong 2019. 3 taon ang nakaraan nang magdesisyon ang sinundan niya na ombudsman na si Conchita Carpio. Ito pa, the people should not doubt our justice system considering that it is one of the most important agencies that addresses the issue of corruption. Ang ombudsman nga, ombudsman office, yan ang isa sa merong sariling investigasyon dyan, pwedeng siya mismo yung magkaso. At hindi na siya dadaan pa sa mga DOJ, kahit sino-sino mga senador at kongreso o congressman. Kaya napakalakas sana ng ahensya ng ombudsman, pero sa panahon ni PBBM, 3 taon na naluloko si PBBM dahil itong nakaluklok pala na ombudsman ay tauhan ni Digong at pinoprotektahan ang mga DDS na mga senador. At lalo na si Digong, hindi kinasuhan ni ang Vice Presidente, hindi kinasuhan ng ombudsman. Pwede namang kasuhan yun kasi walang immunity ang Vice President, only the President. Yari na ngayon, makasuhan na siya ngayon. Even if they are independent body, we have to tell them. For us, this should really be investigated to determine if there are wrongdoings, whether there is violation of the law. If there is, it should be solved and rectified by the Office of the Ombudsman, Castro said. Kaya ito nga, ang tinatawag na secret decision ni Martires na kinagugulat ni Boyeng Remulla, ang ombudsman ngayon, nagugulat siya. Dahil imbis na gawin na yung pag-dismiss kay Villanueva, dahil nalaman niya na mayroon palang desisyon ang dating ombudsman na si Carpio na i-dismiss na si Villanueva, akala niya nakabinbin pa ang dismissal na yan sa ombudsman office, pero hindi na pala, na-aksyonan na. Sikretong desisyon na aksyonan na ng ombudsman ni Digong nitong si Samuel Martires. Kaya sa karagdagang supporting videos, panoorin natin ang ating ka-vlogger sa Rappler. At at the end of the video ay ang atin namang mabuting at magaling na attorney na si Attorney Bueno ang magpapaliwanag kung pwede bang merong kapangyarihan ang presidente para magpaimbestiga nitong ginawa ng ombudsman. Well, ito ang video atin na panoorin. Former Ombudsman Samuel Martires appears to have reversed the 2016 dismissal order against Senator Joel Villanueva in secret.
Newly installed Ombudsman Boying Remulla wanted the Senate to implement the 2016 decision from then Ombudsman Conchita Carpio Morales that stemmed from the pork barrel scam. But to everyone's surprise, Villanueva had already been cleared in the administrative case that ordered him dismissed. To my surprise, when I got to the office, I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martinez, dated July 2019. Earlier, Martires confirmed to Rappler that he granted Villanueva's motion for reconsideration in the administrative case, reversing Carpio Morales' 2016 decision. A quick scan of Villanueva's Facebook and X pages yielded no results. The lawmaker also made no mention of it in any press release. Even reporters covering the constitutional body had not heard of the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. Tanong dito, may kapangyarihan ba ang ating Pangulo na makialam dito sa naging desisyon ng Ombudsman at magpatawag ng isang investigasyon? Sa libato sa kanyang kapangyarihan na kontrolin at subaybayan ang mga opisina, no, sa ilalim niya, yung executive department. Okay, so bago tayo magpatuloy kay Attorney Bueno, sasagutin niya dito kung may kapangyarihan ba si PBBM na impluwensyahan itong investigasyon o mag-probe ng investigasyon tungkol dito sa issue tungkol sa secret decision ng pagbasura sa dismissal ni Senator Villanueva. Kaya balikan muna natin si Boying dito. Biglang-bigla talaga siya. Ito. Secret decision that came out. Ayun, talagang nabigla si Remulla. Kasi nga, susulat na sana siya kay Senator Soto na gawa ng pagpulong-pulong ang pag-dismiss kay Villanueva dahil meron na ngang desisyon ang dating ombudsman na si Conchita Carpio noong 2016. Kaya nga lang dahil sa tapos ng termino ni Conchita Carpio, kaya umupo itong appointee ni Digong dahil 2016 si Digong ng presidente. So meron na siyang appointee na ombudsman. Walang iba kundi itong si Martires. At ni-reverse ni Martires after 3 years ng sikretong-sikreto. Kahit nga sa Rappler, nag-research sila sa personal na account ni Villanueva kung meron ba siyang na-post doon na nabasura na yung kaso niya or na-reverse na yung kaso niya. Wala tahimik na tahimik yung kanyang mga post, walang sinasabi, hindi rin binabalita ito at hindi rin pinagsasabi sa mga senador o congressman. Kahit nga si Boying ay hindi niya alam, di ba? Grabe mga kababayan, parang niloloko niya ang buong gobyerno nitong ombudsman na itong Ombudsman Martires. Kaya ito, ayon kay Claire Castro, ay paimbestigahan ng palasyo ni PBBM kung ano ba talaga ito, ano ba ang nangyari diyan sa reversal na bakit napakasikreto at walang nakakaalam kundi si Villanueva lamang at saka itong si Martires. Silang dalawa lang nakakaalam niyan, walang nakakaalam. Yung butiki siguro sa kisame ni Villanueva sa kanyang kwarto, alam niya ng butiki dahil nakikita ng butiki at saka yung ipis. Pero kahit siguro asawa ni Villanueva, hindi nakakaalam niyan, mga kababayan. Kaya ito, pakinggan natin si Attorney Bueno kung ano ang nasa batas, kung pwedeng bang aksyonan ng presidente ito o hindi, o may kapangyarihan bang presidente para i-reverse muli ang ni-reverse na desisyon ng ombudsman na si Martires. Ito ang video courtesy sa atin ni Attorney Bueno. Dito, may kapangyarihan ba ang ating Pangulo na makialam dito sa naging desisyon ng Ombudsman at magpatawag ng isang investigasyon? Sa libato sa kanyang kapangyarihan na kontrolin at subaybayan ang mga opisina, no, sa ilalim niya, yung executive department. So, ano ang batayan ng ating Pangulo para ipatawag niya o magpatawag siya ng isang investigasyon? Ganito po yan. Ang Pangulo ng Pilipinas ay may kapangyarihan tiyakin na ang lahat ng batas ay tapat na naipapatupad.
ang authority na ito ay umaabot sa lahat ng departamento, kawanihan at opisina ng executive branch of the government. So ano ang nasasaklawan nito? Yung kapangyarihan niya ng pagkontrol dito sa mga ahensya sa gobyerno. Dito sa kapangyarihan na ito ay pinapahintulutan ang Pangulo na baguhin, amyendahan o pawalang bisa ang mga desisyon o aksyon ng mga nakabababa sa kanya at palitan ang kanilang paghuhusga, no? Sa kanilang mga ahensya. Okay. So, meron din siyang kapangyarihan, yung supervisory power niya sa mga ibang ahensya. Ito ay nagsisiguro na ang mga batas ay tapat na ipapatupad. Ngunit hindi kasama ang kapangyarihang palitan ang paghuhusga. Pag sinabi mong supervisory power sa mga local government units, hindi kasama yung papalitan yung kanilang mga desisyon. Ayan, so klarong-klaro mga kababayan na ito ang nagustuhan ko kay Attorney Bueno dahil sa magaling ito mag-explain ng tungkol sa batas at hindi nagpapasikot-sikot. Tamang-tama lang talaga. Kaya siguro nung nag-aral ito ay hindi nagbulakbol, di ba? Hindi katulad nila, sino ba yun, ni Sara Duterte, attorney pa naman, baka binayaran lang ang PRC. Sino pa ba dyan na attorney na bupol sa DDS? Ang dami-dami dyan mga pupol, parang hindi mga attorney. Mas mabuti pa nga ito si Attorney Bueno, magaling alam ang batas. Kaya hindi daw pwede baguhin ni PBBM. Wala siyang power na baguhin, pero pwede niyang itanong o paimbestigahan ang nangyayari sa mga tamang ahensya katulad ng Office of the Ombudsman ngayon, di ba? Yung ombudsman natin ngayon ay pwede rin siyang mag-imbestiga sa dating ginagawa ng dating ombudsman na Martires na meron palang mga hokage moves, mga under the table moves dahil inutusan ni Digong at kaibigan ni Digong ito, mga kababayan. Alright, patuloy tayo kay Attorney Bueno. Okay? Hanggang doon lang sa supervision yon. Ang kapangyarihan ng Pangulo ay hindi absolute. Ito ay napapailalim sa mga limitasyon ng ating konstitusyon, lalo na tungkol sa mga independent institution tulad ng opisina ng Ombudsman na siyang major subject matter natin dito sa episode na ito. So itatalakayin natin yung kalayaan ng Ombudsman, yung independence ng isang constitutional body na Ombudsman, Office of the Ombudsman. Ano ba yung mandato ng konstitusyon? Ang opisina ng Ombudsman ay malaya ayon sa konstitusyon. Ang kalayaang ito ay upang proteksyonan ang opisina mula sa political pressure at tiyakin ang pagiging walang kinikilingan sa mga pagsisiyasat at sa desisyon. Ayan, so walang kinikilingan. Itong si Martires, klarong-klaro kumikiling kay Digong di ba? Sa impeachment ni BP Sara, wala siyang imik. Kung nakalusot si BP Sara sa Senado dahil DDS ang majority, dapat hindi makakalusot sa Ombudsman kasi pwede naman siya mag-imbestiga. Di ba? Pati nga Supreme Court, di ba? Ay binasura. Supreme Court ang nagdesisyon Binasura dahil nga 14 ka maestrado doon, 14 ka justices ay mga appointee ni Digong yung sa Supreme Court. Kaya Supreme Court, Ombudsman, ano pa ba? Yung isa pa, meron pang isa na ahensya na pinalitan na ng babae. DDS pa rin yun. Wala siyang kaimik-imik. Kaya nahirapan si PBBM noon pagkontrol. Ngayon na nawala na tong si Martires at napalitan ni Remulla, so meron ng tauhan si PBBM sa Ombudsman. At saka yung isa, nakalimutan ko yung ahensya na yun na nagprotekta sa presidente, dapat yun na ahensya. Pero walang sinabi, walang imik
tanggap-tanggap ng sweldo lang dahil DDS. Di ba mga kababayan? Kaya ngayon medyo mabuti-buti na dahil nandiyan na si Boyeng Remulla sa ombudsman as an ombudsman. Kaya ito'y ano na to, sinyalis na to ng pagbabago. Talagang mababago na eh. Kasi si Trillanes ay pabuksan ni Trillanes sa ombudsman ang mga bank accounts ni Digong at saka ni Sara. At kapag napatunayan na totoo yan, ay shortcut na, kulong ka agad, di ba? Wala nang ano-ano pa. Kapag napatunayan na totoo yung mga bank accounts na 52 billion joint accounts ni Digong sa ni Sara, ay lagot sila kay Trillanes. Patay na. Kaya yun ang mamaya atin i-vlog ang bagong kaso ni Trillanes kay BP Sara.